Ito yung gulay. Yung galing sa akap. Napakadaming basura ho. Ano bang nangyari ho na hindi ba organisado talaga tong yung alyansa? Baka naman yung sa sobrang pamimigay ng ayuda, tinamad na yung ating mga kababayan, ayaw na magtrabaho. So we should, I think this is personal opinion ko ito. BFF natin China. Yeah. Ngayon, BFF natin Amerika. Well, I'm not thinking of China or America. Ang point lang is parang kapitbahay mo yan eh. Yung lupa mo. Yung lupa mo hindi pwede lupa ng kapitbahay mo. Pero dahil kapitbahay mo yan, huwag mo awayin. Kapag ganyan daw na alam na yung posisyon nyo, dapat mag-inhibit. Eh sabi ni Senator Chis Escudero, dapat daw voluntaryang inhibition eh. Wala akong sinabi niyan, ikaw lang nagsabi niyan. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod. Not it, okay. It's there's Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago mo. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitaan. Magandang buhay ho. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabaitaan. Kamusta ang lahat? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa mga oras na ito mga kabaitaan. Babalik na naman tayo para maghahatid naman po para sa ating mga kababayan na naghihintay sa ating komprehensibo at totoo na walang kinikilingang may impormasyon ay talagang handa ho tayong maglahad para ho sa katotohanan at para naman ho sa ating mga supporters sa mga kabalitaan. At sa mga oras nito ay marami ho tayong pag-uusapan at bago pa po ang lahat mga kabaitaan, huwag niyo pong kalimutan kung hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin niyo na po ang notification bell dyan sa taas at subscribe button and then paliguan niyo po ng maraming komento at gayon din yung damihan niyo po yung likes ho natin mga kabaitaan sa videong ito. Dahil nga po ay gusto nating may parating ito sa lahat ng mga kababayan natin na saan mang lupalop ng ating mundo, huwag nyo rin pong skip yung ads na inyong mapapanood mga kabalitaan. Alright, assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim mga kabaitaan. Anyway, sisimulan ho natin yung ating paglalahad ng may impormasyon dito ho sa ating nakikita dahil itong video ito ay hindi ko masabi kung ano magiging reaction ninyo o baka kayo ay matawa o mainis o ewan ko lang kung anong masasabi nyo sa video ito dahil itong akap ba yun o yakap? Akap pala, akap. Kala ko yakap mga kabaitaan eh. Namigay sila ho ng mga gulay, gulay ho para sa mga kabataan. Pero mantakin nyo po yung gulay kung gaano kalito yung bata, gano'n din ho, kaliit yung gulay na pinamimigay ho. Ayon pa sa kanila ng DSWD mula daw sa akap mga kabalitaan. Ito, hindi tayo magtatagal. Panoorin nyo po mga kabalitaan. So guys, ayun, mayroon ako ipapakita sa inyo kasi meron ditong bata na binigyan ng gulay para sa ba yun? Ba't may gulay? Bigay niya galing sa ayun. Galing pala sa DSWD, galing sa akap po yun para sa mga bata daw. Panoorin nyo guys. So akap, yakap. Yan. Ito po yung gulay. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito gawa-gawa. Totoo yun. Totoo yun. Ito yung gulay. Yung galing sa akap. Kakahiya mga kabalitaan. Sayote. Galing sa akap, pambirang akap to. Billion po yung budget dyan na kinuha para dito. Tapos ito po yung yung makukuha mo sa akap. Akap! Maraming salamat po. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Ewan ko lang kung matatawa kayo, maiinis, magagalit ba kayo mga kabaitaan. Bilyon-bilyon daw yung pera. Tama nga rin naman. Madami yung nawalang pera sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Yung sa education, yung sa PhilHealth. Ngayon, 60 billion pinapasauli na ng Korte Suprema kay Bonget. At ito rin namang akap or ayuda or tupad or AX. Kabaliktaran ho, yung education, tinanggalan ho ng budget, tinapyasan. Ang turo ho ng mga teachers ay kailangan magsumikap yung mga kabataan para magkaroon ho ng magandang kinabukasan. Dito naman ho, ay kailangan ho mga kabalitaan
maghintay ng ayuda. Tinuturuan nila maging tamad ho ang mga kababayan natin na nagnanais na makatanggap po ng ayuda mula ho sa akap ni Tamba at itong si sino ba yun? Si Jude Asidre, mga kabalitaan. Ayun, nakakaya ho mga kabalitaan, di po ba? Pero yung ayuda na yan na tinuturuan ng magiging tamad yung mga kababayan ho natin, may puna rin itong si Senador Ping Lacson. Pero bago pa po dyan, dito muna tayo mga kabitan kung saan gaano ho kawalang hiya itong alyansa para sa Bagoong Pilipinas. Hindi ko lang po lalagyan dyan ng audio kasi may kanta, baka ma-strike ko tayo, makapiright po tayo. Papakita ko lang 15 seconds lang ho ito kung gaano ho kalinis na yung nakaraan nyo pong naalala nyo po ba yung nakaraang peace rally ng Iglesia ni Cristo? Kung gaano ho kalinis yung Iglesia ni Cristo na magrarally ho kahit saan saang lugar sa ating bansa, kabaliktaran ho ito sa alyansa para sa Bagoong Pilipinas. Napakadumi. Ang daming iniwang mga basura nila dyan, mga kabayan. Hindi naman nilagay dito kung saan ito. Pero BBM, Bangag and team, basura nyo, iniwanan nyo lang, baboy nyo. Di ba? Hindi sa akin to Pinapakita ko lang to sa inyo, mga kabalitaan. Di ba? Napakadaming basura ho. Ano bang nangyari ho na sa hindi ba organisado talaga tong yung alyansa? Wala Silipin niyo po dyan. Di ba? Nakikita niyo po, di ba? Nako. Wala to sa Iglesia ni Cristo kung gaano ho sila kadisiplinado, mga kabalitaan. Kaya ho kayo. Kung magrarally man kayo sa labas, lalo na sa hindi baluarte ninyo, mag-isip-isip naman ho kayo. Huwag niyong iniwanan yung mga basura ho ninyo dyan. Magtalaga ho kayo ng taong maglinis dyan, lalo na sa mga alyansa. So far, wala naman tayo nakikita sa Team Suka. So far, wala pa naman. Meron siguro kahit kunti, kahit pa paano. Ito, halos lahat parang basurahan na yung isang lugar dito, mga kabalitan. Napakakalat, Walang kwenta. So, balikan ho natin yung akap. Yung akap ay tinuturuan yung mga tao, mga kabalitan, paano ho maging tamad. Ang sinabi ho rito, ibibigay ho nila yung pera para sa mga taong karapat-dapat mabigyan. Pero yun nga ang resulta. Nagiging tamad ho yung taong bayan. Pero may sagot at may buwelta rin ho dito. Itong si Senador Ping Lacson. Pinahihinto niya, mga kabalitaan, yung pamimigay ng ayuda mula ho sa AX, akap at tupad. Kasama na lahat yan kasi ayuda yung pinag-uusapan ho dito dito talagang hiyang-hiya ho dito si Martin Romualdez. May si Ping Lacson. Nagpaparinig na at ayaw nyo talaga, mga kabaitan, na ipagpapatuloy itong pamumudmod ng pera sa taong bayan, mga kabalitaan. Panoorin at pakinggan ho natin to dito. Balik po tayo sa mga balita. Isinusulong ng mga senatorial candidates ng administrasyon na suspindihin muna pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan, lalo na ng mga politiko. Dahil daw yan, nagiging tamad at mas pinipiling wag na lamang magtrabaho ng ilan po nating mga kababayan dahil po sa ayuda. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Mian? Alex, mga taga Camarines Sur nga ngayon ang niligawan ng mga kandidato ng alyansa ng administrasyon. Sa harapan nilang tinalakay sa publiko yung isyu ng ayuda dahil ito daw ay nagagamit ng ilang politiko sa kanilang pangangampanya. Nais ng ilang kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon na ipatigil o kaya repasuhin ang lahat ng iba't ibang klase ng ayuda na ipinamimigay, lalo na ng mga politiko. Kabilang na dyan ang tupad sa ilalim ng DOLE, Kapos ang Kita Program o AKAP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at iba pang tulong pinansyal. Numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson. Pangamba ni Senatoriable Ping Lacson, baka dito na umaasa ang ibang kababayan kaya tinamad ng magtrabaho. Tinukoy ni Lacson ang pagsirit ng bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Enero ngayong taon na pumalo na sa mahigit 2 milyon. Baka naman yung sa sobrang pamimigay ng ayuda, tinamad na yung ating mga kababayan, ayaw na magtrabaho. So we should, I think this is personal opinion ko ito. I-revisit
data-driven. Kung sila ang masusunod, dapat ang palakasin at ibigay na ayuda ay ang 4Ps para sa mga pinakamahihirap na kababayan dahil nakabase ito sa mga datos at may batas para dito. Kung bigyan lang tayo ng bigyan ng ayuda at hindi na ito nakabase doon sa mga datos na pinoprovide ng PSA, ng national government, baka naman natatapon lang yung pera. Samantala kung 4Ps yung i-enhance natin, meron itong, this is time bound. After 7 years, gagraduate, may papalit na naman pamilya. Meron ina-address yung nutrition, ina-address yung edukasyon, at binibigyan ng trabaho dahil nga nagkakaroon ng opportunity, may mga livelihood. Kaya dapat ang mga politiko iniiwasan pagbanggit yan eh. Dahil nga masama naging epekto na yung sinasabi ni Senator Lacson eh. So sila na mismo mga kabaitan, ramdam na ho talaga kasi masamang epekto ho daw. So iniisip siguro nila na kailangan talaga ipahinto yan kasi dito ho tayo nasisira sa pamimigay ng ayuda dahil nga po ay nakikita na ng taong bayan na halatado na ho na ginagamit na lalo na dyan sa House of Retaliation mga kabalitaan yung pera ho lalo na sa kanyang mga lipuris dyan yung mga young dons ho nila ay yun po ang pinanggagamit ho ayuda ho daw pero pasasalamatan daw nila si Martin Romualdez lalo na ho sa Dumaguete na yung sa Garbaria. Iwan ko lang kung alam ito ng kongresista dyan sa Dumaguete na sabi pa sa isang babaeng nakadilaw na talagang gagamitin nila sa pamumulitika yung ayuda mga kabalitaan. At ngayon, para sigurong tagilid ho sila sa taong bayan, ramdam na ho nila na talagang wala ho sila hindi ho sila makakahabol sa makukuhang boto ho laban sa 10 o 9 na senatorial candidates ng PDP. Kasama na ho gawing 10 ho natin si Dr. Richard Mata mga kabalitaan. Kaya dito bukang bibig na ho nila na sinapubliko yung kanilang pagtutol na isuspende mo na, ihinto mo na yan. Kasi mahirap po na madadamay ho kami dyan mga kabaitan. Although, hindi ho nila mabanggit-banggit ang Congress. Subalit, ganun pa rin ho. Doon pa rin yung message na, oy, hinto nyo na yan. Parang kami yung nagiging ipit na ipit dito Kayo wala lang. Ramdam na mga kabalitaan. Kaya ito nang ginagawa ho nila, pampalubag loob ng mga butante ho. Ewan ko lang kung may kakagat pa ba sa mga discarding ito mga kabalitaan. At saka alam natin hindi maganda ang implementasyon Ganito rin ang posisyon ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Mungkahin niya palakasin at pondohan ang iba't ibang livelihood programs sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Sa pamagitan kasi nito natutulungan ang mga kababayan na maghanap ng trabaho sa halip na umasa sa ayuda. Mas palakihin pa, palawakin pa yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang problema kasi sa SLP, Sustainable Livelihood Program, ito yung para sa mga walang trabaho. Unfortunately, limited lang siya sa mga 5th, 6th class municipalities. Hindi kasi po pwede sa Metro Manila Kaya mahirap ibigay sa mga taga Metro Manila na walang trabaho because nandoon lang siya sa mga 5th, 6th class municipalities. That's what I learned when I was DSW Secretary. Gusto ko nga sana, alisin na yun, yung polisiya na yun, i-open yun para sa lahat. Mungkahin naman ni dating DILG Secretary Benher Abalos, sa halip na ayuda dapat palakasin ng mga local government units ang koordinasyon sa mga kumpanya at public employment service para bigyan ng trabaho lalo na ang mga bagong nakapagtapos na kabataan. Ang 4Ps hindi habang buhay na pabibigay ng ayuda yan Tama si Senator Lacson o si Senator Soto kanina, it's institutionalized. May certain level na sa... So ngayon pa lang nila naisip mga kabalitaan. Ngayon pa ho nila ito sinabi na unconstitutional mga kabalitaan itong pamimigay ng ayuda. Kasi tagilid na nga sila, lalo na itong hambog na isa na itong mga kabalitaan. Kala mo kung sino rin itong magaling na to Lalo na ho si Erwin Tulfo. Sinasabi ho nila ngayon dyan kasi nga kitang-kita, ramdam na ho nila na yung taong bayan ay talagang hindi ho sila ang iboboto. Ang iboboto ho, yung Team Suka na minamalito ni Bonget mga kabalitaan. Yun ang kanila ngayon na naisipang paraan o strategy para budulin na naman ho tayo sa kanilang mga sinasabi mga kabalitaan. Huwag na ho tayong magpapauto, huwag na ho tayong magpapabudol sa kanila dahil ang mga pagmumukhang ito, mabait lang to sa harap mabait lang to ngayon dahil nga eleksyon. Pero pag wala na pong eleksyon, pag sila ang nananalo, nako, tayo na naman ho ang magtitiis mga kabalitaan. Nakikita naman ho natin kung anong prinsipyo meron si Tatay Digong Duterte, ay yun din po ang magiging prinsipyo ng mga nasa partido ngayon na tumatakbong senador.
sa PDP laban mga kabalitaan. Sila lang po talaga ang karapat-dapat. Hindi lang ho ang rason kung bakit to sila ay iboto natin, kasama at isa na rin sa nangungunang dahilan ay para si VP Sara Duterte makakuha ng sapat na boto na ipanalo ho natin yung impeachment laban sa kanya mga kabalitaan. Kasi sa kanilang pagdikit ngayon dyan sa, alam ko for sure, isa sa kanila dyan talagang nagsisisi na ngayon. Lalo na pag independente yung final mo, tapos bigla kang didikit sa administrasyon, ngayon bandang huli talagang sunog na sunog sa taong bayan, hindi ka na makakawala dyan eh. Hindi mo na mababawi dyan. Kasi naandyan ka na. So ano lang sasabihin ho ng grupo, mas lalong yuyurakan yung pagkatao mo. Dyan ka na lang kasi sinubukan mo kasi dyan, hindi ka nag-isip eh. Hindi ka humingi ng pulso ng bayan. Hindi mo kinonsulta sa taong bayan kung pwede ba o ganon. Kasi nga may makinarya, may pera. Pero ngayon hindi na ho pera-pera yung labanan sa eleksyon mga kabalitaan. Dati, masasabi ho natin na pera-pera, pero ngayon gising na ho ang karamihan sa mga mamamayang Pilipino mga kabalitaan. Sabi nga nila, if you give a fish, you only feed him for one day. But if you teach him how to fish, you feed him for a lifetime. Samantala, ang mga taga Bicol Region naman ang niligawan ng mga kandidato ng administrasyon ngayong araw. Kaninang umaga nag-motorcade si Senator Bong Revilla Jr. habang nag-ikot naman at kinumusta ni Senator Francis Tolentino ang mga tindera sa public market bago sumabak. So, nakakaya to, nakalimutan ko lang i-save yung video. Napadaan sa isang lugar itong si Tolentino. Tapos namimigay ng ano ba yung mga damit siguro yon, yung polar at kung ano-ano pa, sombrero. Nakakaya ho, sinigawan ho siya doon na Duterte, Duterte. Kasi balimbing nitong isang hinampak na to mga kabitan. Nawala yung gana ko nito. Alam niyo po ba, dikit na dikit ho ngayon ito sa Net25. Kasi alam ko, ngayon nagsasalita na siya sa ganang mamamayan. Ewan ko ba, anong dahilan? Ba't kinikater ho nila ni Jen at ni Nelson to mga kabaitaan? Dahil sigurado lang gagamitin lang ho nila itong Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga kapatid nating nanonood ng mga Iglesia ni Cristo ho, ako'y nakikiusap, ito ay talagang dumidikit ho sa inyo dyan, lalo na sa programa sa Saganang Mamamayan, lumalabas ho siya dyan mga kabaitaan. Alam ko po yung layunin ho nito. Yung boto nyo lang po mga kabaitaan. Kaya huwag nyo po itong iboto. 10 sa ating mga kandidato ho ng PDP laban, pang-10 itong si Dr. Richard Mata, ay kailangan mga kabaitaan na iboto ho natin ho sila para ho ito kay VP Sara Duterte. Huwag nyo na isama to. Lagi naman tong kulilat itong si Tolentino. Kung hindi ito sumakay dati sa administrasyon, sa partido ni Tatay Diggs, hindi to mananalo. Ilang beses na nag-attempt tumakbo ito ay hindi talaga nananalo mga kabalitaan. Ngayon, nakuha na yung gusto niya, ay biglang bumaliktad, iniwanan sa ere si Tatay Digong at si VP Sara Duterte. So ano bang masasabi niyo? Ano bang masasabi niyo sa taong ito? Traidor. Isang demonyo rin to mga kabaitaan, walang utang na loob. Kaya huwag niyo po itong iboto. Masisira lang talagang kinabukasan natin dito kasi wala tong sariling desisyon eh. Walang prinsipyo mga kabaitaan. Nababayaran tong yung utak nito eh. Nababayaran sa makinarya ng dinidikitan niyang administrasyon ngayon. Hindi siya nababayaran ng pera, kumbaga nababayaran, nagagamit yung makinarya ng administrasyon para naman ito ay manalo. Akala na siguro mananalo na itong taong to. So wag niyo po mga kabalitaan, iboto itong si Tol Tolentino. Dati, idol ko to sa MMDA, magaling din to eh. Pero nung tinalikuran yun yung mga Duterte, nawala yung believe ko nito. Nasa inyo na po yan, pero ako po sa buong angkan ko po, hindi po namin iboboto itong si Tolentino mga kabalitaan. Sa campaign rally sa Pili, Camarines Sur. Alex, mag-aalas 5 kanina ang hapon nang umalis na dito si... Alright, so napanood nyo na ho yan mga kabaitaan. Di pa to tayo dito kay Richard Mata. Meron ho siya ditong question. Sumalang ho siya sa programa Harapan 2025 ng ABS. At maganda ho yung sagot niya dito patungkol ho sa China. Dahil daw friendship daw ni Tatay Diggs yung China, ngayon ang administrasyon ay ang US.
So, ano daw yung stand niya patungkol dito? So, pakinggan natin to dito mga kabalitaan. How do you assess the performance of the Marcos administration so far? What are they doing wrong? Or what are they doing right? Well, in comparison, ang nararamdaman ko kay PRRD before is naramdaman ng tao na sila ang priority. Okay. Now, I could say, in my personal, parang mas ramdam na mas importante yung mga politicians. Yun ang akin. And you're entitled to your own opinion. Yeah, opinion po yun. Okay. And then we didn't expect that Martin would be, like a president. I mean the speaker? The speaker. Okay, sige. Kasi Ngayon naman, hindi natin alam yung ganun palang kalabasan. Importante din. Ito may papel ang mga mambabata. Sa issue po ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot, yung pihit ng administrasyon sa US mula sa China? Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, BFF natin China. Yeah. Ngayon, BFF natin Amerika. Well, I'm not thinking of China or America. Ang point lang is parang kapitbahay mo yan eh. Yung lupa mo. Yung lupa mo hindi pwede lupa ng kapitbahay mo. Pero dahil kapitbahay mo yan, huwag mo awayin. Kasi maging magulo yung bahay mo kung ang kapitbahay mo is galit din sa'yo. So you have to, talagang you stand firm, lupa namin yan. Pero you show threat or you show masyado kang matapang, the good thing is puntahan mo, kausapin mo, mag-usap kayo. And that's what PRRD did. And kailangan sana ginawa yan ngayon. Paano pag binubuli, nakita mo, lahat binubuli yung eroplano natin, pati yung barko natin, binubuli. Kasi if pinuntahan ng president natin ang China, less ang chance po yan. Kasi magkaibigan ng both presidents. Hindi naman ibig sabihin, nagpumunta ka doon, you bow down. No. Leaders do that. Nag-uusap sila para naman to protect the small people. I think we can do 2 more. Okay. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni Pangulong Duterte sa International Criminal Court? Yung posibilidad na ito, parang lumilinaw each day. Parang nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng posibilidad. I don't agree. Kasi but dahil meron naman tayong korte dito, it's an insult to the lawyers and the Supreme Court kung masyadong aasa tayo sa ibang bansa. Okay. Sabi na yan ni Jose Rizal na let's focus on our own and correct ourselves. Okay. Just one. Ano ang pananaw mo sa breakup ng unit team? Matagal na nag-breakup, ang dami na nangyari. Oo nga. Yun na nga sabi ng nabudol daw eh. Nabudol ba kayo? Yeah. So aminado ka, nabudol kayo? Nabudol, bumoto kami. Pero marami yung... I mean, the respect given to Sara, which is the Vice President, wala nang respeto. So, dapat kasi ang Vice President, respetuhin mo yung office na yun eh. Ngayon, hindi na. It's really take her away para hindi siya makatakbo sa next election. So, it's really a power play and yun ang ayaw. So ayun po mga kabalitaan, no? At talagang inamin din ni Dr. Richard Mata, siya ay nabudol din. Ako nabudol, tayong lahat na nabudol, ay hindi na rin tayo magpapabudol. Kasi pag lagi ho tayo nagpapabudol, nako, kawawa yung kinabukasan ng ating mga anak. Kaya kung ako sa inyo, si Dr. Richard Mata na ho, yung nagsabi siya ay nabudol, si BP Sara nagsabi siya ay nabudol, karamihan ay nagsabi nabudol, paniwalaan nyo na ho yung pambubudol ho ng administrasyon ngayon dahil nakikita naman ho natin. Harap-harapan ho yung pag-tratraidor ho. Yung nakawan sa pera sa ating kaban ng ating gobyerno na mula ho sa ating mga binabayaran nga tax, mga kabalitaan. Lalo na ho yung mga young guns ho dyan na ginagamit ho ngayon at malamang pagdating ng panahon na pag bumaliktad yung bola, pag naipasa na ho, pag nakuha na ito sa Team Suka, kawawa ho, iiwanan ho yan sa ere ni Tamba. Sa bagay, sana si Tamba yung maunang makasuhan at makulong. May kaso na nga pala ito, may preventive suspension na ito at bukas makalawa talagang makakasuhan ho ito mga kabalitaan. At the same time, ang mga nagpupusyo para sa impeachment ni Sara Duterte, may kalalagyan din ho yan mga kabalitaan. Kaya maghihintay-hintay lang ho tayo. Hayaan lang ho natin na aapin ho tayo nila mga kabalitaan. Dahil may Panginoon naman na nanunood at nakikinig sa ating mga panalangin. Kasi nga, ngayon sila ay magwawagi pa yung mga kasamaan dyan sa House of Retaliation.
pagdating ng panahon, tayo pa rin ho ang magwawagi mga kabalitaan. Kaya kapit bisig lang ho tayo dahil nandyan ho yung Team Suka mga kabalitaan. Mga kababayan, narito na ang tunay na kampyon ng Pilipinas, ang Team Suka. May nang maliit, sabi nila't kami di sulit, porket bumibili lang daw ng suka. Alright, balik ko tayo dito mga kabaitan sa ating panghuling paksa. Itong si Senador Bato de la Rosa ay pakinggan ho natin kung ano yung sasabihin niya dito dahil gusto niya daw itong refile yung death penalty mga kabalitaan dahil nga po sa sinasabi ho dito na parang tawag nito, parang lumalabas na talaga at nakikita na talaga natin yung nakawan sa gobyerno at lalo na si Ulazo ba yun, yung kongresista dyan sa Mindanao ba saan ba yun? Sa Iligan yata yun. Hindi ako, correct me if I'm wrong guys, si Ulazo, Sambuanga ba yun, no? Para sa Sambuanga yata yun. So siya rin, gusto niya rin, nag-file na rin ho siya ng death penalty, bitay ho, niya gusto niya sa Luneta pa, ay talagang sana, no? Pag sama-samahin lang ho yung, yung mga konteksto dun sa kanilang batas, para ho matuloy na ho itong death penalty at sana masuportahan sa susunod na 20th Congress at pagpapalain ho manalo itong mga taong ito dahil sila po talaga nakikita natin na nagmamahalo, totoong may pagmamahal sa ating inang bayan mga kabalitaan. So heto, pakinggan na ho natin si Senador Bato de la Rosa. Start with yung news of the people's impeachment today. The group is trying to organize 1 million signatures every month to urge the Senate to act on the impeachment complaint. What are your thoughts on it? Well, they can do. Itong makikita nyo po. Everything they want. Yung isang kalbo doon yung lalaki, anti-Duterte yan eh. Kaya sinasabi ko lang ho sa inyo, anti-Duterte ho yan mga kabitan. Kasamahan ho yan sila ni Shelo Magno. No? Ewan ko lang sa dalawang dyan, neutral naman yung isa at saka yung isang medyo matanda rin, din to eh. Parang di ko rin, parang nagpapakita na rin ng suporta to kay Marcos. Wala namang prohibition yan, no? Sige lang, kung they can muster 1 million votes, then about 1 million signatures, then decision na yan ng liderato ng Senado on what to do. What did you think of yung timeline po that Senate President Jesus Escudero is proposing? Yung July 30 pa po magsa-start yung trial proper? Well, it's quite favorable to us, kami mga re-electionist, dahil nga we are busy campaigning, no? O, kung start na yung impeachment trial, then siguradong hindi na kami makapagkampanya. Doon na kami, nakababad na kami doon sa impeachment court. Napag-isipan niyo na po? Go ahead, Sammy. Senator, alam naman ng lahat kung ano yung sentimiento niyo about the impeachment of VP Sara. And I think you've already been quoted, sinabi niyo, hindi, sigurado kayo, hindi naman kayo boboto for her ouster by impeachment. Ngayon, ang sabi ng iba, kapag ganyan daw na alam na yung posisyon niyo, dapat mag-inhibit. Sabi ni Senator Jesus Escudero, dapat daw voluntary ang inhibition eh. Are you planning to inhibit kung sakasakali na matuloy na finally ang impeachment trial at kayo ay nakaupo pa rin sa Senado? Yun na bang impeachment, no? Ay, alam naman natin, it's a political exercise. So, magpa-factor in talaga yung mga political leanings ng mga sitting senators. But then again, with due respect to the institution where I belong, sinasabi ko, wala pa ako namang sinabi na hindi ako bubuto for her conviction, no? Wala akong sinabi niyan, ikaw lang nagsabi niyan. Pero klaruhin ko, sinabi ko na nirespeto ko yung Senado, so dapat I have to be apolitical, I have to remain political. So narinig niyo po mga kabaitan, di ako nagkamali ha. Yung babae yun, yung habi ko yung medyo matanda, ay nagpapahiwatig na puro Marcos so yan mga kabaitan. Kaya dito, sinupalpal ho siya dito ni Senador Bato dahil siguro alam niya rin po na itong babaeng to ay bias din ho ito mga kabalitaan basta pag-usapan ho yung Duterte. Politically neutral pagdating sa impeachment. So when I say that, ibig sabihin, hindi kung ako'y political, dapat right now, masasabi ko na sa iyo na ako'y boboto for or against the conviction of Vice President Inday Sara. Pero since I want to be apolitical, I want to be politically neutral, I have to read the articles of impeachment, pakinggan ko yung side ng prosecution, pakinggan ko yung anong sasabihin ng defense, at I will weigh all the evidences
that are going to be presented before the impeachment court bago ako magbigay ng aking desisyon. In short, at So this... linawin ko lang you are not ruling out the possibility, depende sa ebidensya, sa kayong presentasyon sa trial, na pwede kayong bumoto for her ouster kung sakaling meron ng ebidensya. At sa tingin nyo, tama naman yung articles of impeachment. Linawin ko lang. Ang sabi ko, I will read thoroughly everything na nasa articles of impeachment at pakinggan ko both sides, prosecution at saka yung defense, at pag-aralan ko lang gusto lahat ng mga ebidensya na ipipresenta before us bago ako mag-decide. Yan ang sinasabi ko. Sen, have you talked to the Duterte family about the impeachment complaint since naihain sa Congress yung complaint, since na-impeach po siya? Hindi namin nakapag-usapan yan. In fact, nakailang meeting na kami. No? We are all, ang meeting namin palagi is about yung campaign trail. Paano kami hanap ng yung aming kampanya. Yun lang ang pinag-uusapan namin. Pero impeachment, hindi namin napag-usapan. Okay. On a different note, Senator, nabanggit nyo na i-refile nyo, pag naglano kayo as Senator, i-refile nyo yung death penalty bill. Yes. Di ba ang isang problema natin, kailangan muna natin ayusin yung ating judicial system? Gawin Sara to, iwas po sir ito sa impeachment ni Sara Duterte kasi sinabi ko nga kanina, ito talaga ay pro Marcos nito, anti-Duterte din tong lalaking ito. Kaya ngayon parang tinwist niyo yung isang issue at siya ay tumalon ho sa issue ng pagre-refile ng death penalty ni Senator Bato kung sakasakaling siya po ay makabalik ko sa Senado. Dahil kung hindi maayos yung ating judicial system, kawawa naman yung mga bibigyan ng death penalty. I am with you pagdating dyan, no? Pero klaruhin ko muna, itong death penalty na sinusulong ko ay hindi po kasama dito yung mga small-time drug pusher. Hindi po kasama dito yung mga mahihirap na mga puser. Ito ay nakatutok lamang for high-level drug trafficking kung saan involved dito yung mga malalaking drug lords. So, kaya ko po ini-specify na high-level drug trafficking lang para maiwasan yung issue na yung tatamaan ng bitay or ng death penalty ay yung mga mahirap lamang. So dito tayo mag-concentrate sa malalaking drug lords, mga drug traffickers talaga na malalaki. How do you define high level, sir? Ano po yung cut-off? Well, ikuha natin, no? Papag-usapan yan in the course of drafting the law. Kung makukunan ka ng 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, you're already a high-level drug trafficker. 1 kilo? So in your mind, 1 kilo is high level? Siguro sa akin, 1 kilo, high level yan. Of specifically shabu or any kind of drug? Sa Cebu, 1 kilo. Pero sa cocaine, siguro hanap tayo ng anong quantity dapat ma-consider natin na we will get the opinions of the resource persons that we are going to invite during our committee hearings kung matuloy yan. Okay. Senator, napag-usapan na rin lang ang drugs, ano? Kumustahin ko na yung ano bang latest doon sa International Criminal Court. Kasi sabi niyo noon, there were efforts to contact you at hindi niyo sinasagot yung telepono. Meron pa bang mga ganong communication attempt with you from the ICC recently? Tumahimik naman sila, tumahimik na sila, hindi na nagkumukontak sa amin. At lalong-lalo na ngayon, lately, na sinabi ni President Trump na magkakaproblema sa kanya yung mga anybody na magpapacilitate sa pagpasok ng investigation ng ICC to the United States or to allied countries. Ipapahold down niya yung mga, ipaparibok niya, yung mga, ipapakansila, yung mga visa, at kung yung may mga area-area sila sa US ay ipa-freeze ni President Trump. Siguro tumahimik sila, wala na ako narinig. So yun po mga kabalitaan, naririnig nyo na po. At puputulin na ho natin to dito dahil nakatuon ho tayo sa death penalty at malamang yung mga drug lord ho, pag natuloy at nanalo itong si Senator Bato de la Rosa, sana ipanalo ho natin ito para ho magkaroon na rin ho ng kapayapaan na muli yung ating bansa. Dahil nga po sa illegal na droga, sa mga survey ho ngayon na mga ilang mga vloggers ay sinasabi hong rampant na ho yung pagtutulak, yung paggagamit to at lalo ho itong pagdami ng ipinagbabawal na gamot mga kabalitaan. Kaya kailangan ho tayo magkaisa. Malapit na ho mga kabalitaan. At itong drama-dramahan ng mga ilang senador ho na kuno ipapahinto itong kanilang ayudang pinamumudmud ho dyan sa House of Retaliations ay naku po, wag na ho kayong magpabudol.
Hayaan nyo na ho silang nagsasalitang ganyan. Basta tayo, focus lang ho tayo kung sino ipapanalo natin sa darating na midterm election. Siyang po yung mga kandidato ng PDP Laban. Pang-sampo, nakita nyo na po itong si Dr. Richard Mata, isama na ho natin para, kasi kulang tayo ng 2 at kung straight tayo ng 10, pwede isa mula sa alyansa o isa mula sa makakaliwa. Wala na tayong magagawa doon talagang papasok ko yun. Yung mga ganong klaseng kasamaan sa partido binabanggit natin mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon mga kabitaan, sana po huwag kalimutan i-share niyo po at damihan niyo po yung likes at paliguan niyo po ng maraming comments mga kabalitaan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, well, ito lang po masasabi ko sa inyo, suportahan niyo po yung munting bahay natin dahil lagi ho tayo nagbibigay ng updated or news or balitaan dito ho mga kabalitaan. Araw-araw ito mga kabalitaan. Sana ho magtulungan ho tayo at pag marami na ho tayo dito sa ating munting bahay, well, marami na rin ho ang makakaalam sa ating binabalita ho dito at yung pagsusuporta ho natin sa PDP Laban mga kabalitaan. Kaya ako po ay magpapasalamat sa inyo at babatiin ko muna bago tayo magtapos yung ating mga bagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers. Maraming salamat sa inyong lahat at sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyo ulit at masalam sa inyong lahat mga kabalitaan. Sa ating mga moderators at silent viewers mga kabalitaan at lalo na kay Mami Rose at Danny Birding and Tobias family dyan sa Cebu City. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panatiling hong tumutok dito lamang ho sa ating munting bahay mga kabalitaan. Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, itong programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah. Chup chup. Peace out.